Nagkabatuan sa Lower Bikutan sa Taguig kaninang umaga. Ipinagigiba na kasi ng lokal na pamalaan ang daan-daang bahay ng tinatawag na mga informal settler doon. Sa tindi ng tensyon, may isang ginang na nawalan tuloy ng malay. Nakatutok si Cara David. Kuha ito kaninang umaga sa kasagsagan ng demolisyon sa C6 Purok 1 sa Lower Bikutan, Taguig. Giniba ang bahay ng may 800 pamilya dahil nakalaan pala ang lupa sa park at playground na binabalak ng syudad ng Taguig. Bahagyang nagkaroon ng tensyon sa lugar matapos mambato ang ilang mga residente. Ayon naman sa mga residente, nanutok at namaril daw ang ilang pulis. Wala namang nasugatan sa insidente at makalipas ang isang oras, humupa rin ang tensyon. May isang babae na hinimatay sa gitna ng demolisyon. May mga nanay naman na natakot para sa kanilang mga maliliit na sanggol. Kanina po kasi mayroong nagpaputok ng baril nang galing po doon sa labas. Kaya natakot na po yung mga tao, nagkaroon na po ng tensyon. Aminado ang mga residente na informal settlers o squatters sila sa lugar at nakatanggap sila ng notice of self-demolition. Hiling lang nila, mabigyan sana sila ng relokasyon. Andito na po kami nga sa tambakan ng basura ng Kapatong pero papalisin pa po kami dito. Kung sa government talaga ito, kung walang project ang government, gusto namin kami na lang dito. Ibigay na lang sa amin nito. Pero ayon sa pamahalaan ng Taguig, hindi raw qualified ang mga squatter na ito sa relokasyon. 3 buwan pa lang daw kasi ang mga ito na nag-ukupa ng lugar. Nitong nagdaang barangay elections, sinamantala nila, maraming pumasok yan. Kaya kung makikita nyo, mga bagong istruktura yung mga nakalagay dyan. Kaya hindi totoo yung sinasabi nilang matagal na sila dyan. Balak ng mga residente na magpalipas ng gabi sa kanilang mga ginibang barong-barong. May itinalaga ring holding area ang DSWD para sa kanila. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Ilang araw nang hindi nagbubuga ng abo ang Bulkang Bulusan. Pero kahit wala pang katiyakan kung tuluyan na itong mananahimik, pipilitin daw ng mga residente doon na magdiwang ng Pasko. Kahit patambakan sila nito ng abo. Mula sa Sorsogon, nakatutok si Steve Dailisan. Halos walang mga has na magsabit ng dekorasyon pang Pasko sa Barangay Cogon ni hindi raw nila madama ang malamig na simoy ng hangin lalo't nariyan pa rin ang banta ng pagsabog ng Bulkang Bulusan anumang oras. Bukod tanging ang bahay lang ni Aling Fanny ang merong Christmas tree. Kung di man daw mapalagay ang mga matatanda, kahit papano yung maramdaman man lang ng mga bata na paparating na ang Pasko. Naglagay ako ng Christmas tree para pagdating ng Pasko, masaya yung mga bata. Sa Barangay Tinampo, agaw atensyon sa gilid ng kalsada ang natatanging dekorasyon na ito. May munting belen na yari sa retasong tela. Pinalamutian din ng mga parol na gawa sa plastic. Tanging Christmas lights lamang yung binili ng mga taga rito para sa kabuuan nitong dekorasyong ito dahil puro mga recycled materials na mula sa baon ng nyog, maging dun sa bunot at yung kasuotan ni Santa, ito pininturahan lamang nila yung sako. At dahil nakikiisa nga si Santa Claus sa pinagdaraanan ng mga taga rito sa Sorsogon, nakasuot na rin siya ng face mask. Naka-face mask po. Kasi po yan po para sa ganun, makita nila na naapektuhan kami ng at hindi namin yung parang ginawang problema, tuloy pa rin yung buhay. Kung meron nga raw regalong gustong matanggap ang mga taga rito ngayong Pasko, yun ay ang tuluyan ng pananahimik ng nag-aalborotong bulkan. Ang kaso, nasa 4 na volcanic earthquake pa rin ang naitala ng FIVOC sa nakalipas na 24 oras. Naglagay na nga sila ng mga ash sample pan para madaling masuri sakaling muling pumutok ang bulkan. Gayunman, pumutok man daw ito ulit o hindi, iraraos at iraraos ng mga taga-Sorsogon ng Pasko. Bagay na di raw matatabunan ng gabundok na abo sa kanilang puso. Mula rito sa Irosin, Sorsogon, Steve Dailisan, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Naging close daw agad sina Marian Rivera at child star na si Jillian Ward nang magkatrabaho sila sa Christmas serye ng GMA. Silipin ang kanilang bonding sa taping sa chika ni Aubrey Carampel. Enjoy si Marian Rivera sa taping ng GMA Christmas serye na Jillian na Mamas Ko Po.
kung saan magkakaroon siya ng special appearance. First time na nakatrabaho ni Marian si Jillian at tuwang-tuwa siya sa Kapuso Child Wonder. Sobrang kulit, tsaka at ano naman sa kanya, in fairness naman, pag nag-roll, ginagawa naman niya yung dapat niyang gawin. Kapag wala pa raw silang eksena, nagbabonding daw sila at nanonood ng movie. Madalas din daw silang magpa-picture at ipinapadala raw ni Marian ang SMS sa kasintahang si Dingdong Dantes na naaaliw din kay Jillian. Tinanong nga namin si Jillian kung kilala niya si Dingdong. Ano siya ni Ate Marian? Wow, nag-isip, in fairness. Ano siya ni Ate Marian? Ano ba, boyfriend? Tanong mo sa kanya. Boyfriend niyo ba po siya? Ano ba po niyo? Hindi. Siya. Ano yun siya? Friends lang kami. Bakit po kayo, bagay? Gusto mo ba si Kuya Dingdong para kay Ate Marian? Oo naman po, syempre, kasi bagay po sila, tipo ba? Surprise pa raw ang magiging character ni Marian na lalabas na sa Christmas serye next week. Abangan nyo lang po. Abangan na lang namin. Manonood kami. Oo, bawal natin ikwento yung story. Kasi baka hindi na po kayo nanood. Dahil naging close at agad nag-click ang dalawa, sana raw ay maulit pa ang kanilang pagsasama. Love mo si Ate Marian? Syempre naman po, love na love ko nga po siya. Love niyo ba po ako? Siyempre naman, lalo na pag mabait ka. Thank you po. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Muling lumutang ang gandang Pinay sa idinaos na hiyas ng Subic sa Subic Zambales nitong Sabado. 14 candidates ang nagtagisan sa opening number pa lang. Mas nag-init ang kompetisyon ng rumampa na sila sa kanilang swimwear. Meron ding evening gown competition. At sa huli, itinanghal na hiyas ng Subic ang kandidatang si Dindy Joy Pajares. Kabilang sa mga premyo niya ay kontrata sa GMA Artist Center. Promising dito sa 14. Yung top 3 though, we will explore if we will be allowed to also sign them up. But we want to sign them all up actually. Pero our commitment is really to sign up the winner. Ako po yung pinakabata, 17 years old lang po ako. Tapos hindi ko akalain na mananalo pa ako. Matutupad na yung pangarap ko. Hindi pa tapos ang chikahan. Mamaya, Jeff Eigenman at Carla Abellana, kamusta na kaya matapos magkatampuhan? Ang mga detalye sa aking pagbabalik. Susunod! Oso na nagwala sa Slovakia, binaril. Exclusive. 3 Indian national na hinihinalang sangkot sa human smuggling, arestado. Sky lanterns, naging tanglaw sa kalangitan sa North Cotabato. Abangan yan dito lang sa 24 oras.